Network Entertainment. Hi girls and boys, kami ang Lady Bosses! Mga sister ulit! CR tayo, let's go! Hi girls, may guest tayo ulit ngayon. Let's all welcome Gilbert Baltazar. Hello, hello. Welcome to our Isa studio. isa siyang process engineer. He works for the food industry at isa din siyang certified Lean Six Sigma Green Belt. What is that? Yeah. Parang karate. Parang Parang black belter ng something. Actually, may ganong Taekwondo. levels from white, yellow, Totoo ba? green, black, master black. Parang pinattern talaga siya. So, the higher you go, the mas marami ka raw blacker na you are. the blacker you are. Oo. Mas marami ka daw kayang And gawin. once you go black, So, you can never go back. Alam natin yan. Yeah. So girls, may ask ko lang ako. Dahil nga galing sa food industry si Gilbert, ano ba ang favorite nyong fast food? Fast food, locally. Okay, I don't for know. you, Sa Japan, yung daming fast food, technically fast. They call it fast food, pero fast parang, well, Fast food talaga doon, di nga Casual luto yung pagkain dining. nila eh. ano? Yun talaga ang fast. Fast food, din ang kinain. From livestock to mouth. Ako, favorite ko talaga KFC. Oo. Sobra. Comfort food. Ano favorite mong ino-order doon? 2-piece spicy chicken, lagyan tayo. Sobrang favorite mo nga siya. Side dish mo, mashed potato or rice? Rice, tsaka mushroom soup. Oh, tsaka unlimited Gravy gravy. lang yun eh. Feeling ko gravy lang yun na nilagyan ng tubig. Nanalabnaw. Oo. Pero creamy. May cream siya and May mushroom. mushroom. Nilagyan lang ng pirasong mushroom. Kayo? Ako ngayon, adik na adik ako sa Army Navy. Sa yung tortilla soup. Tortilla soup. Tortilla. Kasi at sarap noon kasi mahilig ako sa kamatis. Okay. So, yun. Ako Wendy's for some reason. But abroad, iba yung patty nila pag sa ibang bansa, I think. Talaga? Tapos yung bread nila, may time na ginawa nilang pretzel bread. May salad bar pa din ba sila? Oo, ano, may salad bar dati. Ngayon wala na. Wala na. No? Sa States, hindi ko maalala. Kasi gahaman yung mga ibang tao dito, di ba pataasan dati sa salad bar para masulit yung Oh, bayan. mga engineer mga yun. Imbalance. Imbalance, no? Yeah. Ikaw? Ako, nagkakaroon kami ng Popeye's face ngayon. Paborito ko yung parang kiddie meal, fries, tsaka yung chicken fingers. Wala lang. Masarap din yung, Hindi, yung masarap apple kasi pie yung mga nila. dip nila. Masarap din, di ba? Oo. Baka pili ka. Oo. May honey din, di ba? Pang scones. Honey, garlic, mayo thing. Ayun. Shit, nagugutom na tuloy ako. Gutom ako, natatakam ako. Ba't mo natanong, Jeannie? Jeline? Kasi nagtrabaho sa food industry. Actually, sa fast food. Hindi na lang natin papangalanan. Wala man nga lang sa sinabi ninyo eh. Ako na yun ha. Sa ano ba lang sinabi ninyo? Sige, ano yung favorite mo? Yung favorite mo na lang. Favorite mo. Not necessarily kung saan ka nagtrabaho. Well, kasi sa totoo lang, parang siya, go-to food ko talaga, mang inasal talaga. Like when I think about fast food, tas of all the options, automatic mang inasal. Kasi very Pinoy flavor yung ino-offer niya. Like, very familiar sa taste mo. Tas as a healthy person, feeling ko siya yung pinaka-healthy option of all the fast food. Kasi inihaw. Kasi inihaw. Kasi inihaw. Yun, walang Inihaw. fried. Yes. So, mang inasal talaga. So, wala pong dito kung doon ako nagtrabaho. Hindi. Basta yun po ang preference natin. Healthy ba yung nun? Kasi Chicken oil. Gagi, oo, yung chicken oil nun, sobrang gustong-gusto ko yun. I think depende naman. Depende kung dami. Wait, teka lang. Hindi, pero choice mo naman kung lalagyan Choice mo mo ng naman oil. kung lalagyan mo. Malasa Hindi. na siya on its So kung own. lalagyan Yes. ko, hindi healthy. Oil. Pwede. Oo. Ano ang tamang niya? Measurement. Oo. Ng chicken oil para healthy, I think 1 tablespoon. Well, it's Grabe, just, mas baka madami mas pa healthy dun. pa yung kaysa sa fried chicken. Sa bagay, oo. Na lard. Abangan nyo pag lumabas yung calorie count niya sa Quezon City. Kasi Quezon City is requiring to declare calorie counts eh. Talaga So, ba? abangan nyo, doon nyo malalaman kung healthy ba talaga or hindi ang isang bagay. Actually, ang labanan dyan, yung rice. Yes. Kasi unlimited rice eh. So, correct. ikaw na bahala kung Oo gaano nga, karaming oo rice yung nga, kakainin mo. Naaasar pa nga yung waiter eh.
Ano po yun? Extra, dalawahin mo na. Gilbert, masaya ba magtrabaho sa food industry? Madami bang free food? Yung free food, parang dili na lang tayo mag-talk dyan. Then, Pero for food industry, kasi nanggaling ako sa planta ng mga bakal. So, yung shift sa career sa food industry, hindi ko talaga siya na-foresee kasi hindi naman ako food tech person. So, disclaimer lang po, lahat ng marinig ninyo ay hindi galing sa isang food tech. It's coming from a food service practitioner. So, nung napunta ako sa food industry, to be fair, parang dahil ang line ng work ko ay tungkol sa pag-improve ng mga bagay-bagay. Actually, very dynamic ang food industry. Marami siyang opportunities, lalo ngayon na nag-try tayo mag-automate. Di ba marami na kinakita, may pinipindot-pindot na sa kung saan. At ang tagal. Matagal pa rin? Ang tagal, nakakainis. Kasi di ba, kunyari, fix ka na ko nung orderin Gutom mo. na to eh. Nasaan dito yung ganitong option? Nasaan? Tapos ang haba lalo ng pila. So para saan yun? Pampatagal ba siya? Strategy yun. Exactly. Mag-add ka na Diba? Yes, Bakit parang paano? kasi parang ano, May menu. nakakita mo lahat and then yung mga options, may tanong lagi yun at Would you every like to section, add? di ba? Ay, binabasa ko actually for McDonald's na, which actually makes sense kasi parang yung mga self-ordering kiosks, ang value mo doon ay ikaw, pag order ka, wala ka ng pressure na may cashier na ano pong order mo, ganyan. So mas may Para freedom lang yata ka. sa introvert That's what you yun want. eh. Well, yap. actually, Pero para ikaw, may freedom ka na ako lang makapili ng food ko. So kaya ganun ang algorithm ng mga ganun. Kasi parang siya nagiging ATM na parang, girl, Yes. anong ginagawa mo dyan? Nag-games ka ba? Ang dami eh. Kaya tumatagal. Kasi nga yung feeling ng tao, yes, I have the freedom to choose. Ganun yung logic daw noon. So parang, tama naman si McDonald's. And I think, nakapansin naman sa lahat yun. Tsaka you can easily change. Yes, yes. Wala ay ma'am, sorry po, na-punch na po. Walang mang judge Punch sa'yo. kita eh. Wala yung... Ito kaya punch ko. Pag umorder ka pa ng ano, Mapa boy! Mampa void. May susi pa yun, may susi. Password pa yan. Kasi manager lang kami access. Ay, nako. pero ito Gilbert, meron kasing recently na balita, celebrity siya, tapos nag-food business, tapos may nag-call out sa social media kasi parang at nitinda niya bottled na ulam. Okay. Mga laing, Okay. alige, ganon, tuyo, gourmet tuyo. Tapos parang sabi nung... Jar. Like jar. Naka-jar. Akala ko kasi parang bote talaga. Oo, naka-jar. Tapos parang may nagsabi na food tech na hindi safe yung pagkakagawa niya. So, paano kaya niya nalaman yun? And ano ba dapat ang tamang process ng pagbabottle? I think for that purpose, sinabi na ng food tech, so maniwala na tayo doon. So I think nalaman niya yon because I think nung nabasa ko rin yung post, Oo. sabi niya walang sealing. Di ba pag nagbubukas kayo ng, bawal magsabi ng mga pangalan, di ba? Di ba mga cheese products na naka-bottle, di ba? Pag binubuksan mo yon may plastic, tapos, pop! Siya. Yun yung pinakamasarap pindutin pag nabuksan mo na, gagano'n mo yun eh. Yun kasi yung sign na na-seal yung food. So I think the issue doon sa celebrity na yon ay walang ganon. So hindi natin sure kung na-seal ng maayos yung bottle. And I think that the issue kasi doon ay, di ba pag bottled food, it's expected na ibebenta mo siya para i-store ng matagal. So iba kasi ang approach pag ganun eh. So mas critical sa mga food safety parameters and especially for packaging. So I think yun yung issue kasi kapag walang vacuum sealing, may air ka sa loob. Kaso hindi mo sure kung may bacteria yon. So kung hindi mo siya nahigop at in-store mo siya sa cabinet, pag binuksan mo yun, hindi mo alam kung gaano nakaraming bacteria yung nasa food. And that's a risk sa consumer, di ba? Siyempre may mga tao na malakas ang sikmura, di ba? Di ko alam sa inyo. Kasi ako pag kumain ako ng isang araw pa lang nasira, ay, more suka, more fun na ako. May mga tao naman na yung mga tinapay, after expiration date, pag nakain, parang carry lang, laban. It really depends. Tinatanggal lang yung mga molds. Tanggal-tanggal yun ng kulay green, ng kulay blue. Kinukurot lang. Oo. Oo. Pero depende kasi siya sa sikmura ng tao. And yun yung malaking risk kapag hindi mo ginawa yung process na yun. Oo. So question, sa isang loaf ng bread, pagka merong spot doon na may molds, Oo. yung buo na hindi mo na pwede kainin. Yes. Hindi, kasi sa bahay, tinatanggal lang namin yung may molds. Kayo din ba? Kasi hindi mo kita yung iba. Oo, kasi actually pag nakita ka na ng ano yun eh, pag nakita ka na ng blue or green,
ibig sabihin maraming-marami na doon sa loob yun. Hindi lang yun yun. Live and kicking naman ako. So ano? Yung ba yung lactobacilli sibulotulus? Parang Mga balls, probiotic. sign na yun na marami na sa loob. Hindi mo nakita kung nasaan sila. Akala ko doon na sa Pero, spot na yun. Oo, isinagrow na yun. Di ba, Kahit parang, initin, Oo. mamamatay ba yung bakterya? Kahit i-toast mo yung Oh, bread. i-toast. Hindi Microwave. Sunugin. parang wag na. Itim na, i-grill. Ano, Kasi pwede lalo pa. ano yan yung, magta-technical tayo dito, di ba? Game. May ano kasi tayo may taga-visualize tayo. Kasi yung mga molds, para siyang plants, may ugat yan. Tapos parang pag yung ugat, susulpot-sulpot din May yun. ugat, lumalaki na sa Yes. sa'yo. Shit, para siyang last of us. Hindi ako papayat. Yun yung hindi yun nakakita. Pero may ugat yan sa ilalim. Tapos ugat na yun, marami pang parang ano yan, seeds or mga spores ang tawag. Mga maraming parang Spores daw, Parang sa spore daw, hindi mushroom. spoiled. para sa mushroom ganyan siya. Spore. Parang So, kapag nakita ka na ng color sa isang tinapay, ibig sabihin sa lahat ng tinapay mo, Malala marami yan. na ugat Oo. doon. Nakaspread na yun. Nakaspread na yun. Yun So, yung wag spread na mo. po. Wala ka na kailangan. So, ano ipa mangyayari naman. kung nakain mo yun? Yun yung depende sa tao kasi. I think may mga tao na laban lang. Yes. Feeling ko hindi mo nararamdaman, pero something's going on. May iba naman sobrang sensitive. Like ako, ayan, siya din. Pag nakain kami ng konting sira, Pero Kahit di pampatibay namin din kita. Yun, diba? Pampatibay yun. Ng relasyon. Charot. kasi pareho kami nasa ospital. Same As a spores. health kasi syempre, kapag nasanay ka sa ganun, Yeah. hindi mo alam kung paano na-compromise ng sikmura mo. Ah. And hindi mo alam kailan ka bibingo eh. Oo Baka nga. mamaya ngayon, okay ka pa. Baka susunod, bingo ka na, di ba? So, hindi mo alam exactly kung ano yung health risk when you go beyond the mga shelf life. So kung ganun, pwede ba sumigaw, bingo! Pero ito, Ako. iba ba yung expiration date sa best before? Yun. Okay, so makakita kayo usually sa mga packaged food ng expiration date, use by, consume by, best before Best date. before. Oo. oo. Yung expiration date, pag sinabi niya expiration date ay May 1, 2025, expired na siya by that date. So, pwede mo siya kainin before the date. Okay. Yun lang yung difference ng other terms. Yung use by, best before, consume by. Pag sinabi niya use by May 1, 2025, hanggang May 1, pwede mo siyang Pwede. kainin. Kinabukasan nag-2, mo pa wala siya. na. Oo. Yun lang yung difference nila. Para actually, it's a matter of perspective ng timelines, I guess. At saka, grammar. Grammar, oo. Pero yun yung mga ibig sabihin nila. Halos pare-pareho lang yan. So, Okay. it talks about, para clear, no? Kasi usually, sa mga Pilipino, they only see about the quality of the food. Halimbawa, kasi one time, nakita ko ng post sa Facebook na tinatry na, ano bang word doon? Parang i-contest yung mga laws or mga rules on food safety na sinasabi kapag daw ang canned goods, pwede mo pa daw extend ng 2 months or 3 months beyond expiration. May ganyan, di ba? Ang tinapay, pwedeng ganito. Yung mga expiration dates kasi na yun, hindi lang siya about quality ng food. It's actually tested based on the bacterial growth on a specific period. So more than the quality of the food, yun ang nagbibigay sa'yo ng confidence na at to this date, safe pa siyang kainin. Kasi after that date, basically wala ka ng idea kung gaano siya ka-safe na kainin. So maano pag kinain ng matanda, okay lang. Pag kinain ng bata, masakit sa tiyan. So ganun siya. So, hindi rin nagdi-differ kung saan nakastore yung pagkain. Kunyari, yung tinapay, best before something, if i-freezer mo siya. Para mas maano tumagal ang yung buhay. Oo. May mga techniques actually. So, halimbawa yung mga food, usually, pinifreezer talaga siya if you want to have it para ma-extend yung buhay niya. So, okay lang din naman yun. Although, marami rin kasing considerations for that. I would say for bread or for package, yung mga for bread, pagkabili, mas okay na pag malayo pa siya sa expiration date, sige, freezer mo, wala man problema doon, di ba? Kasi kaya mo siya pinifreeze, parang, ano sabi ng term na ginagamit namin, parang, ginaganon mo yung bacteria. Restrict from Oo, ganun siya. Para di siya mag-grow. Tama, di ba? Oo. So, pwede yun. For food naman na mga hot, marami kasing notion. I think, sa mga magulang ko, sinasabi nila, di ba, na pag bagong luto yung food, kailangan mo daw muna siyang pasingawin, pahingahin, bago ilagay sa ref, para daw hindi masira agad.
contrary to that, sa food safety protocols actually, mas okay na mainit pa lang, ilagay mo na agad sa loob. Kasi sa food safety, may tinatawag na temperature danger zone. So TDZ, so yun po, may exam mamaya. Charot lang. Yan. So may specific time, it's actually from 21 to 52 degrees Celsius. So basically, room temp yun halos. Pag napunta ang food sa temp na yun, ando yung maximum bacterial growth na ine-expect. So pag ang food nilagay mo doon, kasi pag pinasingaw mo doon, pinupunta, di ba? So basically, in-enhance mo yon, in-encourage mo yon. So pag nilagay mo siya sa loob, basically may bacteria ka na. Yun. So mas safe actually ang food ng pagbagong luto. Mainit pa, ibato mo agad sa freezer kung papatagalin mo, Okay. or sa chiller kapag kakainin mo in the next few days. Ganyan. Ganun. Kayo din ba ganun Hindi, pinapalamig? pinapalamig. Kasi masisira daw yung ref eh. Ha? Yung red? Yung ref! Kasi mag-mix agad yung init doon sa lamig Oo. pag pinasok mo sa ref. Kasi, Totoo yan? ano naman, parang equipment-wise, kasi nga parang isa-shock mo yung ref na Oo, may may- mainit teka, mainit dito. to. So, depende din sa capacity ng ref yun. Kung yung ref natin ay mga lumang model pa, I would suggest na pagkaluto, wag nyo nang, imbalance nyo na yung mga hinahandang food. Akala ko isasuggest mo sa akin, bumili ako ng bagong ref. Pwede naman, kung may budget. Bakit hindi? Pero most ref naman na ngayon capable sa ganun eh. So, yun lang naman. Yun yung usually, kasi napansin ko din yun sa bahay, kapag may food na akong hinanda, na palamig ko, ang bilis lang sa ref siraan na agad. Kasi sa bahay, nagme-meal prep kami. So, I usually cook during the weekends. Tapos yun yung food namin dalawa for the whole week. Okay. So, nagtatagal siya. Usually, pag ganun ang process, no, kaya magtagal ng food ng 10 days sa chiller. Nice, 10 days. Okay, yun na. As compared sa pag pinalamig, mga 3 araw pa lang sira niya. Makita mo, bubula na. Oo nga, oo. Or may maasim ng amoy. Sarili ng buhay. May community ka na doon. Ayan. Kasi kami usually sa bahay, ganyan din, Sunday magluluto, madami. Tapos, ilalagay na sa mga containers. Makikita mo dun sa lamesa, mga nakaganon lang yung... Pinapasingaw. Kasi pinapasingaw, kasi nga daw, pag Half nilagay sa open. ref, half open. Pag malamig na, tsaka ilalagay sa ref. Mas okay na mainit pinasok sa ref. Lagi namang mas okay yun, di ba? Oo, habang Pati- mainit, ipasok. Pati yung sa baon, di ba Gilbert, parang dapat hindi mo siya iiwang nakabukas. Kasi parang ref, mako-contaminate pa siya. Yes, oo. Lalo na sa ref, kapag nagtatago ka ng food sa ref, hanggat maaari laging closed yung mga food. Kasi, lalo pag marami ka nalalagay sa ref, hindi mo alam kung ano-anong contamination na yun nandoon. Oo nga. Pero halimbawa, mainit pa, nilagay mo sa ref, pero nakasara. Kung moist yung kanyang cover, that's still fine. Okay lang naman yun. No? Kasi ang thing doon, tiyatrap mo agad siya sa malamig. Okay. Ay, yung question. Di ba merong mga lalagyanan na may yung may ginaganyan, tapos may butas? Para saan yun? Pangsingaw lang. Yun yung usually nang nakakita para lang sumingaw yung init habang lumalamig. Kasi nga, ang compromise lang kapag halimbawa yung baunan mo ay talagang sarado. Halimbawa, nagluto ka ng masarsa, mainit, pinasok mo sa ref. Pagbukas, may sabaw na yun. Dahil lang sa steam. Yung moist. Oo, kaya may mga containers kayo na may butas para at least yung steam sumingaw, hindi siya maka-affect dun sa food mismo. Okay, Oo, mas okay yun for food storage kaysa sa naka-close. Lalo na kasi mamaya yung baka naglutong kaldereta, pagbukas mo, putsero na siya, di ba? Kasi daming sabaw, daming tubig yun. Ako naman meron akong, medyo pet peeve ko ang, alam mo yung sa plastic, sinasabi nila microwavable or something. Pero ako hindi pa rin ako naniniwala doon. Ayoko siyang gamitin yung plastic pang init. Kasi feeling ko mahaluan ng chemical ng plastic yung Definitive. pagkain. Totoo ba yun? Microplastics. Wait, i-review ko lang yung college course ko, ha? Kasi natatakot ako, syempre, ayoko ma-ingest ko or ma-ingest ng mga anak ko yung, syempre, ma-microwave tayo, di ba? Gusto ko sa babasagin talaga. Well, to be fair naman, when it comes to pag-store at microwaving ng mga bagay-bagay, better naman talaga ang glass over plastic, although kasi mahal ng glass. So, but when it comes to plastic, hindi naman siya necessarily masama. Siguro lang, when it comes to the life ng bagay,
mas matagal ang buhay ng glass versus sa plastic. So halimbawa sa plastic, nakita ka na ng, kung halimbawa, meron siya, yung mga transparent, nakita mo parang may mga bands na siya ng white, wag na yun. Kasi malamang nagli-leach na yun. Pero kung yung plastic container mo, Yung clear okay pa naman yung clear pa lahat, wala pang gas-gas, yun, safe pa naman yun. Nagamitin sa Sa microwave. Oo. Yung nakakatakot actually sa plastic, sa microwave, yung mga may discoloration, or may, halimbawa, sa amin kasi, bilang maano ko sa food nga, ang mga lalagyanan namin ng food na luto, colored na food keepers. Oo. Tapos kapag mga raw food, mga ice cream tubs naman, kasi sayang yung ice cream tubs. By the way, I encourage reusing ice cream tubs or frozen food. Okay. Kasi una, ice cream ang nakalagay doon. So alam mo kaya Meant niya to be mag-store. frozen. Tapos may isang brand ng ice cream, ginawa niya clear na. Clear na. Specifically for that purpose na reusable. Oo. So, kasi may ibang tao na bakit daw di ginagamit. So, yung ice cream tubs, pwede nyo gamitin yun for frozen food. Kasi it's really meant for frozen. So, halimbawa doon sa food keepers namin, kapag dahil colored siya, pag nakita na ako ng light coloration sa ibang parts, alam kong Hindi na pwede. di na pwede. Ganun lang naman siya. Siyempre, hindi naman tayo, doon tayo sa scientifically correct na approach. Ito pala, Gilbert, nauuso ngayon yung mga Dali, mga O-Save. Oh yeah. Ba't sila mura and safe ba na mamili doon? Dali with their own brands. Oo. Yung mga... Maraming lumalabas na walang brands na food. And I think, on the perspective of public consumption, mas okay that you check it with FDA. They have a website to really see kung ito ay FDA approved or not. Kasi alam ko bago ka magpasok ng food, kailangan may prior approval ng FDA. Of course, let's be real, parang hindi naman yan something na madaling gawin. And may specific market ang mga ganyan kasi mas mura. Same quality ng food. So I guess sa point of view ko naman, what I would mention ay i-inspect mo na lang yung food kung safe pa siya or hindi. Like for example, if you buy canned goods from mga food na walang brand, una, for canned goods, you check kung may mga dent, kung may mga corrosion. And it's general naman. So pag nakita ka na ng ganun, wag mo nang bilhin. Or halimbawa, pag nag-bulge na yung canned goods, minsan nga nag-50% off pa yan sa mga supermarket, di ba? Yung may mga dents. Oo. Ang lakas ng risk doon ng food safety. Kasi merong isang bacteria, ano nga yung botulinum? Clostridium something. Botulinum yan. Bakit? Ano yun? Medyo, yun kasi ay sa mga favorite niya ang mga canned goods na may dent, na may mga hole. At medyo nakamamatay yung bacteria na yun. Oo. Akala ko initially, you don't buy those with dents kasi may kalawang. Isa pa yun. Tetanus naman yun, di ba? So, totoo rin yun. Totoo rin yun, Okay. oo. So, in general, kapag ang isang canned good, nakita mo ng bumubula, yung nagbabulge, may dent, lalo na doon sa seam, naku, favorite entry point yun ng mga ganong bacteria. So, wag nyo nang bilhin. So, same din sa bottled goods or sa mga food na, mga meat na may wala ring mga brand. Check nyo lang lagi yung check the labels, mami nga daw, sabi, di ba? You always have to check the label. And then, sa mga, parang gamito lang yung 5 senses mo. Hawakan mo, amuyin mo, tingnan mo, pakinggan mo doon yung tindera, ganyan, para ma-activate yung 5 senses. So, mas ma-ensure mo kasi safety pag tinignan mo yun on those levels. So, kahit siguro non-brand or branded, it applies. So, yung mga scam. FDA ba for packed food lang? Or pati sa mga fast food? May regulatory body rin ba in checking the food that you offer in fast foods? Mostly ngayon, sa Pilipinas, ang FDA covers mostly packaged foods. Okay. So, halimbawa sa fast food industry, ang kino-cover niya anything about packaged food bago malutuin. Pero anything na papunta sa customer, dito ngayon, parang wala pang masyadong strict rules ang FDA. But as long as you follow the food safety standards na internationally recognized naman. So yun. Pero mostly sa packaged food ang rules ng... Meron bang grupo na kunyari checking the restaurants randomly? Di ba alam ko yung ibang restaurants may mga grade yan Kasama ba fast food chains dun? Yes. Okay. So kasi part ng requirement ng food safety standards that you have to be audited Yun. Oo, for food audit. safety. So depende din sa organization. So sa amin twice a year.
So, third party ang nag-check nun. So, yun yung nag-iisa-isa. Tama ba yung temperature? Tama ba yung storage? Mga ganung bagay. Tama ba yung overall parang manufacturing process ng kusina for you to have a specific grade? Pero random branches lang. Ay, lahat Hindi yon, siya- lahat. And then, I think, si FDA naman, conducts inspection naman, ayun yung parang surprise, yung hindi announced, just to see kung ano yung performance ng mga restaurants. Yan. Alam ko ginagawa ng FDA at DOH yun. Really for health Yeah. and sanitation purposes. Ganon. Pero hindi na sila nagka-food critic. Hindi na naman food siya- critic. Wala mga ganon. Wala pa kami Michelin sa Pilipinas eh. Start pa lang, di ba? Sabi, Start it's pa fucking raw. Raw naman talaga yun. Hi, I'm Joelle. I talk for a living and I'm an overthinker. Life keeps going and the questions keep coming. But I hope you find comfort in the fact na hindi ka mag-isa. Ang dami nating overthinker, no? Sa ups and downs, twists and turns ng buhay, paano kung ituloy lang natin ang paghanap ng kasagutan? Ready? Tara! This is Joelle's Podcast. Paano kung? Powered by the Pod Network. Pero yung pag check din ba nila yung kunwari organic? May levels din ba ng yung kunwari sinabing organic, ma-check ba nila kung talagang organic ba talaga to? Organic talaga isang bagay. Oo, matatrace ba halimbawa, nila lahat? Yung mga free range. Siguro pag may uod yun, the joke lang. Kulay. Ano siya, I guess sa fast food industry, depende yun sa declaration ng supplier, but they are also submitted Oo, may sa requirements din. usually sa DOH ang mga ganung mga points or sa DA ganyan. Halimbawa pag sinabi mo na na stress-free environment do ang manok. So I think alam ko kailangan magpasa kay DA ng proof ng ganun siya kay DTI Ito mo yung ganyan. mga manok. Binibidyoan. Psychological test. Pinaspa sila. Miss pa sila ganyan. May mga Kinig sila leaves music. Pero sa amin, wala na siyang ganong, kumbaga, it's really on the supplier declarations. And I think may different governing body that sets requirements para mabigay mo kung tama ba na stress-free environment ang mga manok or organic ba talaga to. So I think it's a different naman. Governing different body, Yes. Oo. Eto pala, Gilbert, tag-init ngayon. So, totoo ba mas madaling mapanis Ayan. ang food? Yan. So, well, totoo yun. So, di ba, ito na mapansin namin pag summer or pag sa bahay. Summer, madalas, ang mga pagkain nandyan lang. At nagtataka sila bakit doon ang daling masira, no? So, same din ang concept, di ba, na kapag ang food nasa temperature nga na room temperature or medyo mainit-init, mas nagkakaroon ng bacterial growth. So, lalo na kung mainit ang surroundings mo, una, madaling bumagsak sa ganong temperature ang pagkain. Pangalawa na may maintain siya ng matagal doon. So kaya mas madaling masira yung food kasi mas nag-encourage yung bacterial growth, so mas nag-spoil. So halimbawa makita ka ng sopas nakabilad sa araw, makita mo bumubula na after how many hours. So yun dahil yun sa mainit. Kaya mapapansin nyo rin pag mga December dito sa Pilipinas, January, February, ang tagal masira ng pagkain kahit nakabuyang yung sa mesa, di ba? Sa kanin na lang eh. Sa kanin lang din, oo. Ang bilis bumasa ng kanin kapag mainit at madaling mapanis. Yan, dahil doon yon. So, wag na pag halimbawa yung food, alam nyo hindi nyo siya kakainin agad, ilagay nyo agad sa ref. Okay. Yun na lagi kong ina-advocate na if you're planning to consume the food within the day, sige, hayaan mo siya dyan. Kasi yung mga ganong paglalamig ng pagkain, safe pa yung kainin within 6 hours. Okay. Pero kung alam mo na hindi mo siya kakainin within the day, ilagay mo agad sa freezer kung gusto mong matagal or sa chiller kapag kakainin mo siya in the next few days. So same din sa mga food na dinideliver. Pagka-deliver, di ba minsan room temp na, i-microwave mo muna para uminit, tapos bato mo agad sa ref. Okay. Ganon. Ay, mamikrowave. Bakit? Para masira, mamatay mo kasi muna yung nasa room temp bacteria. na siya so may bacteria ka na eh. So sa microwave kasi iinitin mo ulit siya ng okay. mainit. So mamamatay siya ulit. O di yun nga yung tinapay. Pag tinuos mo, wala na yung bacteria. Iba yung molds. yung molds, Lalaban yun. yung molds kasi di siya namamatay sa init. Paano mamatay yung molds? Wala. Wala. Medyo Talaga. resistant talaga Ilibing siya mo sa na. init. Ililibing mo na talaga siya. Oo. Acid ata, ano? Acid. Acid. Acid na siya.
Lagyan mo lang. Eh, di patay siya sa chan. Kasi acidic yung chan natin. Patay nga sa tiyan, pero Patay ka suka rin. ka rin naman. So, pili ka na lang. Damay Ayaw magpatalo. Naku, lalo na yung mga tinapay na may mga, lalo na mga healthy conscious, mga raisins, cranberry. Naku, mas delikado Kasi pa basta, yun. medyo moist. Medyo moist kasi yung mga yun. So, lalo na pag beyond expiration date na yung mga ganun, naku, wag mong kakainin yung mga yun. Kasi, sa tinapay na mga nabibili sa bakery, tuyo yung mga yun, di ba? Pero pag mga healthy na may nuts, basa yun eh. So, mas susceptible pa yun na sumakit ang tiyan mo kasi mas may mold growth ka doon. Okay. So, wag ka na magpaka-healthy daw. Charot. Pag kunyari na sa ref na, ininit mo, hindi mo naubos, pwede ibalik sa ref. Ilang beses mo pwede gawin yung cycle na yun? Actually, medyo, food safety principle, time and temperature, kasi yun lang naman, time and temperature lang naman yan. Okay lang naman, kasi ang maapektuhan na doon, yung quality ng food mo. Okay. Halimbawa, inulit-ulit mo yung microwave, lalo sa manok, naku, mukha ng Ang dry bubble na. gum yan. Kasi yung moisture naman yung nawawala doon sa meat. So, okay lang naman. Pero, siguro, wag lang madalas. Okay. Kasi di ka na rin masasayahan sa Lasa na. Sa lasa, quality oo. na ng produkto mismo. Bakit may mga food na na mabilis mapanis? Like yung kamatis nga. Kasi yun nga, paborito ko kamatis. Kunwari, yung tinola na may kamatis, di ba? Uy, kainin nyo agad yan kasi mabilis mapanis yan. Parang ganun. Ba't ganun? Ano kasi, actually may mga identified food talaga na critical sa ganyan. Halimbawa, yan mga sliced na vegetables, milk or anything na dairy. Palabok. Di ba? Oo, yun. Kasi may lang yun. dahil sa fish component ng palabok. Kasi may tinapa. Oo. So yung mga ganon. So, yung mga ganon naman, as long as it's cooked, kasi actually may mga temperature din yan. So may mga magic numbers. Like for vegetable, 135 F daw dapat. Ano yan? 135, 145, 155, 165. Ganon. Pero basically, anything about 160. Minsan, kaya nasisiraan din ng mga food agad sa ganyan. Una, storage, di ba? Baka hinayaan mong lumamig, tapos saka mo ni-ref. So, it's an X na. Pangalawa, mainit ba talaga siya nung niluto? Yun. Kasi pag hindi mo na-hit yung ganong temperature, hindi mo na patay lahat ng bacteria sa food. So, similarly, pag in-store mo siya sa chiller, syempre chiller lang yun, hindi naman gaganon yung bacteria mo, di ba? Ano lang siya, parang chill-chill lang. Wait lang, Naka-jacket marami ba lang ako? siya. Jacket lang. Mamaya na ako mag-multiply, ganyan. So pag di mo siya naluto at that temp, may bacteria ka pang present sa food. So kahit chinil mo siya, may bacterial growth pa lang. Mas mabagal nga lang. Pero as compared sa napatay mo lahat, mas madaling masira yung ganong food. So I think, yung mga ganong food naman kasi, usually ang mga cooked food, even sa mga critical na food, mga pag-prepare, 10 days mo siya pwedeng ilagay sa chiller. Tapos mga buwan talaga sa freezer. So yun yung mga titingnan lang talaga kapag nag-prepare ng food. Una, naluto ba siya ng maayos at the right temp? Mainit ba talaga yan? Or baka mamaya yung pagpatay ng init saka mo lang nilagay? Oo nga. Oo nga. Pangalawa, tama ba yung storage conditions nila? Na-store mo ba siya ng tama? And then pangatlo, yun lang pala, storage and then time, then temperature, ganyan. So yun lang naman yun para malaman mo kung paano mo ma-prolong. And then yun, usually 10 days, yung buhay ng food pag niluto, as long as malagay sa chiller. And then, yun, ganang mga bagay. Ano pala, Gilbert, paghandaan. Handaan. Kasi syempre parang nakabuyang-yang yung food dyan ng matagal. Ano bang magandang practice? Sa mga handaan, siguro ang pinaka-important doon, kung within the day lang naman, okay lang. Sa akin, wala namang sasabihin doon. Siguro, Yung Sharon. yung Sharon na lang siguro ang medyo critical doon. So, pag mag-Sharon tayo ng food, microwave bago ilagay sa ref. Or initin muna bago ilagay sa ref. Oo. Tsaka wag magtsikahan sa harapan ng handa. Isa-isa yun. Pag nakita na nagchichikahan, ay, wag na kayo mag-Sharon. Tama na. Uy. Kasi di mo alam anong laway na napunta doon, di ba? So, isa pa yun. Tapos kapag may nakita, kasi minsan may mga tao na, may konting asim, initin pa natin. Di ba? Wag na. Lagyan natin ng something. Lagyan natin ng something para mawala yung asim. Wag na. Lechon. Di ba? Uy, spaghetti. May konting asim. Ganyan. Lechon Pero paksiw. yung tatay ko kasi ganon. Kunyari yung spaghetti. Ay, medyo maano. Sige, dagdagan natin ketchup. Para mawala yung asim. Oo, ganyan. May ganon. Kasi I think sa Filipino kasi, lagi tayo may culture ng Sayang. sayang.
Pero lagi namin sinasabi, mas gusto mo bang mas hinayang sa food o manghinayang sa gagastusin mo sa ospital? So lalo ganon, pag may nakita ka ng asim or bula, sa iba naman, may mga sopas, may konting bula, haluin lang natin. Tatanggalin, ganon. Kadiri. So wag na. Gawain. Kaya sa bahay, kayo mga magulang ko, pinapagalitan ko talaga sila. Huy, tigilan nyo nga yan. Ganun talaga sila di ba? May ganong culture nga kasi. So yun, pag may asim na, pag may bula na, pag may hindi ka na nakakitang masaya sa pagkain, at natatakot ka na, better, huwag mo nang itry. Ganyan. So kung may doubt ka, huwag mo na talagang... Huwag mo na. Yes, Oo. when in doubt, do not eat. Ano ba yun dapat? Hindi kasi rhyme eh. Sobrang simple lang. When in doubt, throw out. Ang ganda. Pag nadapuan ng langaw. Wag na din. Oo. Talaga. Kahit isang fly lang niya. Kasi, ang flies, madaming... ano bang gusto kinakain ng fly, di ba? Tae. Tae. Tapos gusto mo ba may tae sa pagkain mo? Binog Hindi. Ibig sabihin, kunwari, ito kanin. Tapos may sa isang butil mo lang siya nakitang alisin mo lang yung part na yon. Ang hirap naman magsalita tungkol sa mga bagay na yan. Kasi syempre, kunwari isang buong kanin, di ba? Isang Siguro basta kung isa lang, baka pwedeng pagbigyan. Tanggalin mo lang kung saan dumapo. Pero kung alam mo halimbawa, kung halimbawa nakita mo siya, tapos tanggal mo, okay lang yun. Pero halimbawa, hinayaan mo siya ng unsupervised, hinayaan mo sa mesa, nakita ka langot, parang actually, palit na. Para lang safe. Sabi lang, huy, may pagkain dito. Bukay dito, gano'n. gusto ko yung term na unsupervised. Kasi ako OC ako. Alam ka naman supervisor ka ganun. Supervisor. Dahil ako OC ako, talagang hindi ako makaalis. Kunwari may langaw na pa ganon sa kusina. Kahit isa lang siya nakapasok sa bahay. Tapos may nakita ko, maghugas lang ako ng kamay, hindi ko magawa dahil unsupervised nga eh. Hindi ko alam kung saan siya dadako. Kung dumapo siya ng pagtalikod mo. Oo. So, tatawagin ko, GB, ka nga dito. Gumanyan-ganyan ka muna. Ikaw mag-supervise. Ikaw mag-supervise. Supervise na Namulis mga ng lang. langaw. Takpan nyo na lang pag gano'n. Even sa mga, kahit sa mga food, takpan nyo na lang. Okay lang naman yun. Kasi ang mga langaw, maraming bacteria yan eh. Oo. Di ba sa commercial, ng mga safeguard and whatever, di ba? Kita mo biglang pag may bacteria multiply, totoo yun. Sige. Sobrang Eto. exponential sila. Langgam. Langgam. Yung langgam, kung saan siya galing? Uy, saan ka galing? Ganyan. Kasi Yes, diba, saan ka galing? ngayon malanggam eh. Kasi, Summer summer eh. Pero siguro nag-i-imbak sila ng whatever. Pero, Siguro kung para sa langaw, a lot safer naman yung langgam. Kasi, Magaling yung langgam. kasi Sa makikita mo ilalim din ng naman lupa. sila Oo. Feeling ko at a certain point, nakakain na tayo ng langgam. In Oo our life. naman. Ay, ako, admittedly, oo. Kasi may kinikwento yung nanay ko na, so, syempre, growing up, iba-iba yung nag-aalaga sa akin. Until yung tito ko inalagaan ako, malabo na yung mata niya. So, nilutuan niya ako ng pansit canton. Hindi niya alam, sobrang dami ng langgam. So, na-consume ko siya, tapos paulit-ulit. Parang siguro yung isang batch na yun, puro langgam. So, nakita na lang nung nanay ko na yung pinapakain sa akin. Yung may sabaw may langgam. baka add-on talaga yun. Protein din naman yun. Baka yun yung flavor niya. So, hindi naman siya masyadong alarming. Honey man siguro. Gusto niya yung honey. Oo. sa protocol sa food safety, hindi siya dapat. Oo. Although, syempre sa household, I think a lot safer naman na langgam versus sa fly. Kasi syempre yung langgam, may sariling iba yung way of life niyan eh. Ang mga Naliligo fly, sila. Ants life. Di ba yung ants life, di ba? Yung mga Nagpapayong pa langaw. Uy, naawa ako bigla sa mga kinain mo. Langgam. Naawa sa langgam. Imagine ko nakapayong. Protein source kasi yun. Uy, pero sa amin sa Vizcaya, kumakain kami ng langgam. Oo. Pati yung eggs nila. Oo. Totoo. Para? Ewan ko. wala. Exotic Okay. food siya sa amin. Alam niyo naman yung source kung saan kinuha yung ants, di ba? Oo, sa guyabano. Basta guyabano trees yung ano. So, ito yung mga malalaki, Oo. handtake, Kaya ganun. malalaki. In a fry.
fry. Oo. Ayun. So, na-heat na. Hit na. So, pwede na. Oo. Pwede na. Usually sa mga, Pala yung usually sa sa household, ang sasabihin ko, siguro, mas critical kasi pag nadapuan siya ng mga bagay na alam mo ang galing sa mga maluduming bagay. Like ipis, langaw, daga. So, kung langgam naman, I guess mas forgivable tayo dyan. So, sige, go lang. Pag sumakit ang tiyan mo, so wag na. Pero kung hindi pa, at least alam mong kaya ng tiyan mo. Pero for langaw, ipis, daga, yun talaga wag. Kasi sure yun na pag nadapuan niya yung food, bacteria talaga yung makukonsume mo. Kung iinitin ko. Sagot sa lahat ng bagay, init. Kaya naman. Hindi mo laging init ang sagot sa lahat. Lahat gusto initin. Hindi sa... Meron bang insekto na nangingitlog sa pagkain tapos lalaki sa katawan? Ay, shit, nakakatakot yun. Alam ko namamatay naman sila sa loob ng katawan. Okay. Pero yung bacteria lang yung hindi. Okay. Okay. So kasi may mga videos na lumalabas sa Facebook na yung mga yung parasite. mga parasite. May nakita kami video, parang may nag-zoom in na nakita siya ng langaw. Dumapo sa kanin. Tapos nakita niya talagang nangingitlog. Oo. Oo. So yung itlog na yun, mamamatay sa tiyan mo yun. Okay. Pero yung bacteria sa fly, yun yung hindi mamamatay sa tiyan mo. So kaya sasakit ang tiyan mo. Pero ilalabas mo din. Yung itlog, Hindi, yung bacteria. depende ko anong gusto mong labas. Pasok ka or Oo, malalabas mo. Pero at least may lalabas mo. Sana lahat. Pero yung mga sa bacteria na lang siya galing, yung mga Bulate. uod, mga Bulate. bulate sa tiyan. Iba yun, yung mga bulate sa tiyan. Ano nga yun? Bulate Sa sa tiyan. pagkain din, di ba? Minsan nakukuha sa pagkain din yun eh. Pero bulate na siya, hindi siya itlog. Oo. Bulate mo na siya Ay, di, nakain? minsan, hindi siya nanggagaling. Sa ibang, alam ko, sa ibang species yata ng animal nanggagaling yung mga tapeworm. Sa beef. Sa beef, yan. siya. So, halimbawa, Bulate na nga. so yung beef may mga, may mga bulating maliliit. So, pag hindi mo siya naluto ng maayos, Paano yung mga Hapon. yung mga, Hindi, mga rare, medium rare, Oo, medium ganyan. rare, ganyan. Oo. ako pag kumakain ako sa ganun, tinatanong ko talaga kung kailan nabili. Talaga. Oo. Kasi, Oh. to be fair naman, sa food safety protocols, mas mahigpit sa mga casual dining, especially pag nag-o-offer ng mga ganon. Okay. Sa mga, anong doneness po ng beef, mas critical. So, I guess, kung kakain ka ng mga steak, Well done mo na. ipa-well done mo na. Oo. Kung hindi mo talaga trip ang well done, kasi nga Chewy. makunat, kumain na kayo siguro sa mga restaurants talaga. Reputable. Reputable, oo. Kasi I think may mga small time na kainan na nag-offer ng mga ganon. Siguro doon lang maging questionable, oo. Oy, not po against sa mga business na ganon na. Mag-take naman kayo ng food safety courses. Paano Para yung at least- pepper steak, halimbawa? Pepper steak. Kanya-kanyang luto. Paano? Ang pepper steak naman, pepper steak? Yung parang Yung- yung may sarili kang grill. Oo. Paano malalaman na safe na siya talaga to eat? Yun Yung mga samgyup Yung na mga- lang. Yan, samgyup. Yung mga samgyup naman, or sa mga pepper steak na ikaw naguluto, basta i-make sure, sa samgyup kasi ikaw nakakita kung luto eh. So, tingnan mo lang yung kulay, tsaka maninipis yun. So, mabilis lang maluto yun. Kaya rin sa samgyup, hindi ako mo-order ng makakapal. Kasi nga, una, sa gutom ka na, ang tagal lutuin nun. Pangalawa, mas safe akong kainin yung maninipis kasi mabilis lang maluto yun. So, same din sa pepper lunch. pepper Oo. lunch. Mainit na mainit kasi yun. So, paglagay sa'yo ng food, kapag hindi siya nag-sizzle, ipabalik mo. Okay. Kasi kailangan pag hinalo, yung init kasi ng sizzling plate yung magluluto eh. Ngayon kung lumamig na yun, paano pa maluluto yung beef? Oo, tama. So kahit manipis yun, ako ginagawa ko, pag hindi talaga siya mainit, pinapabalik ko. May, pagdating nun, may extra bubble na siya. Oo. Di ba merong naging viral video, yung samgyup, may biglang lumalabas na mga uod dun sa grill. Yeah. Hindi nila nahuhugasan ng husto after each Yung customer. yung sa lettuce. Yung grill mismo. Hindi pa nasindihan, biglang nagbe-video yung customer, biglang may gumagapang. Hindi na issue ng food yan. I guess issue na ng linis ng tindahan. Hygiene. Hygiene na ng tindahan. Restaurant. Oo, kasi actually maliban din sa food, hygiene ng restaurant ang Yun. pinakamalaking contributor sa mga ganyan. Kasi minsan inaakala ng mga tao dahil sa food yun, pero yun tulad no, nasa ihawan pala, baka di nalinis ng maayos yun. So marami palang visitors dun sa grill na yun, di ba? Nakakaloka.
So, isa rin yun. Actually, kapag kumakain ako, alam niya yan, very specific ako sa mga ganong bagay. Kasi even sa trabaho ko, minsan naka-experience ako ng ganon. Nakakain ako ng may bubog, nakakain na ako ng hilaw. Automatic yun. Kausap ako ng manager. Tapos, nire-review ko. Kasi, tapos pag kumakain ako sa mga kainan, alam niyo, sumisilip ako sa kusina, ganyan. Or titignan ko paano maglinis yung mga tao. Kasi doon ko nalalaman kung talaga bang safe kumain dito eh. So, so, sa line of work mo, medyo nakakapraning bang kumain sa labas? Dahil alam mo yung nangyayari. Alam mo yung mga bakterya, mga ganyan, sa handaan, di ba? Oo, actually dahil sa line of work ko, mas praning ako kumain sa labas kasi nga mas, alay ganun sinasabi sa line of work namin, mas okay pa kumain actually sa fishballan kaysa sa mga food court or sa mga restaurant. Kasi sa fishball, kita mo niluluto dyan yung food. I mean, maliban sa sasawan ha. So alam mo yung, tama temperature niya, nainit yan. So pag kinain mo, safe yan. As compared sa, lalo na sa mga food. Isi-serve sa'yo. Oo, yung mga food court, di ba nakita nyo may mga display ng pagkain, tapos nasa plato lang. Yon. So, yun yung sinasabi, yun yung mindset namin na mas okay pang makita mong niluto. Of course, oo, nakapraning siya. Pero, parang hindi naman siya, I guess, doon lang talaga siya. Minsan maging mapanuri ka lang talaga sa kinakain mo. Kapag alanganin ka na, doon, ako una sa restaurant, pag nakita ko hindi maganda ang linis ng tindahan, wag na. Kasi ano pa yung ginagawa nila sa loob, di ba? Kung saan sila nag-handle ng food. So, wag na. Unless ganun ang gusto mo experience, okay lang naman. And actually, nung nagsimula ako sa food industry, dati kumakain ako, di ba pag nag-travel, kakakain ka sa mga bagay-bagay na mga, yung more langaw, more fun, kasi feeling mo organic, ganyan. Ngayon, di ko na siya ginagawa. Kasi nga, may ganong, I guess, may knowledge and expertise ka na sa ganong bagay. Correct. And, mas nakita mo na health risk kasi more than the flavor and quality ang pinakamalaking impact ng gano'n. Ito na lang, may question ako. Sa lahat ng fast food, saan mo mas pinakapipiliin kumain dahil sa hygiene nila, sa food prep, ganyan? Teka lang! Diba? Hindi naman kailangan yung brand. Oo. Pwede naman, kasi, Or pwede Ano yung kailangan i-observe? What do you need to observe Oo. before eating in a restaurant? What's your tip? Pagpasok mo, tingnan mo agad yung tao. Manpower? Yung tao nila. Staff. yung sa guard pa lang. Sa guard pa lang. Nakagano ka sa guard, no? Tapos, sabi nila, yung unang kita mo sa tindahan, yun yung mag-determine kung ano yung level ng cleanliness and safety doon. Banyo, kung nalilinis. Banyo, isa yan. So, usually kapag ang banyo hindi masaya, medyo matakot ka. Kasi hindi mo alam kung ano yung hygiene sa tindahan na yun. Yung floor ko malagkit. Yung floor kung malagkit. Ayan. May naisip ako Lalo yung agad. table, pag ginanyan malagkit, naku, kabahan ka. Nako, sa Cebu pa naman ang sarap yung sa lechonan Oo, doon. no, sa palengke. Pero, di ba may kainan din doon, tapos ginaganon lang nila ng use na Ay, sa Karkar ba yan? Oo, Karkar. Sige, okay lang yan. Hindi naman sumakit siya niya din. And then yun, halimbawa sa mga... Kasi minsan, hindi naman sila pinapatungan ng food eh. Pero kasi doon malalaman kung gaano yung level ng hygiene nila. Pagdating naman sa food, syempre yung plato, tingnan mo kung malinis, kung mamantika, or mamaya may sebo pa. So, wag na. So, mga cutleries. And then, sa food, yun lagi dapat mainit yung pagkain. So, usually, pag hindi yan mainit, kabahan Yung ka. mga utensils na nakasawsaw sa mainit na tubig. lang Okay ba naman yun? Kasi, Mas pinapatay okay yun. niya, oo, mas okay yun. Or kahit yung, di ba may mga restaurant na yung walang tubig, yung mainit lang yun. Mainit. Okay lang din naman yun. Ang hindi lang maganda pag may kanin natira doon sa... Yan, Pero reject agad yun. nainit na. Ano yun? Kasama yun sa rice. Extra rice. Sa rice yun, ganyan. So usually, kung ano makita mo sa harapan ng tindahan, it will already tell you kung ano yung nasa kusina. So, pwede ka sumilip sa kusina. Kasi minsan ako ginagawa ko yun. Isa pa, halimbawa, pag nakita ka ng mga ipis daga sa dining area, wag na. Paano pag naka-order ka na? Wag na. Paano ka naka-order ka? Kasi di mo alam kung saan napunta yun eh. So, pag nakita ako ng ipis o daga sa tindahan, automatic, kakain. Siyempre, halimbawa, nandun ka na, hindi na ako ulit doon. Oo.
Yun talaga yung actually deal breaker sa akin yun eh. So nagpe-pray ka na lang buong time na nagsusubo ka. Lord, sana walang Sana issues hindi sumakit talaga. yung tiyan ko, Lord. Oo. Kasi maraming moments. Actually, meron nga ako isang experience sa fine dining. Parang may sinerve sa akin na, dahil tayo ay nasa fine dining restaurant. Ganyan. As in, tinawag ko yung chef. Kasi pagtingin ko, ano siya, may pula yung rabbit yata yung kinain namin. Rabbit nga ba yun? Or duck? Rabbit yata yun, no? O frog. O sa ano? Lahat na ng farm animals. Mahirap na magsabi, isa-isa lang na fine dining doon sa lugar na yun. May kinain ko yung rabbits, mapula. So, syempre, alam ko yung gano'n, tinawag ko yung chef. Pinatawag ko yung chef, sabi ko, ito po may mapula. Hindi ganito po technique yan niluto. Sabi ko, ay, kahit ganyan technique lutuin yan, hindi dapat ganito kapula yan. No. Hindi po, sige, kakain. Sabi niya, hindi, na ano naman po, tinanong ko siya, kailan mo tinok, kailan mo ginanto, ganyan. Tapos, hindi nila pinalitan. So parang nasad nga ako. Kasi hindi yata alam nung chef na may alam ako sa ganon. Pero sabi ko next time, make sure lang na yung mga protocol, sinusunod sabi ko. Yan. Ang rabbit, hindi pwedeng medium well. Kailangan talaga cooked siya. Oh, yeah. Ew. Usually ang may mga doneness sa beef lang halos na. And sa, duck? Pero if you want to be safe, always go to well done. Well done. So, depende sa preference mo yun. Ang yogurt, paano mo malalaman kung panis na? Kasi maasim din yun. Kapag sobra na yung asim, tsaka mabula. Ayun. Kasi ibig sabihin na yung milk ng yogurt, yun na yung nangasim. Paano kung pa-cheese naman na siya? I guess salain mo na lang. Cheese cloth, tapos you do the same process. Pala, di ba Oo. yung cheese pinapamolds? Yung blue cheese. Pinaglalaban mo. Yun, ang kalaman mo sa bread mo na. Ganyan. Di ba? Pero seryoso, di ba? Kasi may mga molds naman na masayang kainin. And yung mga blue cheese, under controlled environment. Para yun lang yung, hindi naman dahil molds, lahat ng molds pwede. Certain mold lang ang nasa blue cheese. Hindi yung nasa tinapay. Hindi sa kinakain, okay. Kasi kumakain tayo ng mushroom, which is a kind of mold, diba? Fungus. So basically sa mga molds, kapag nag-grow naman siya on a certain type na controlled environment, okay lang. Pero sa tinapay na alanganing environment, pero teka lang. Case environment. Close case na ba to? Sige, usap pa kayo. Mag-isip ako. So, mula sa kaboses yung mahilig mag-Sharon, Jeline Cubillas. Mula sa kaboses yung mahilig sa molds. Mula sa kaboses niyong gagawing cheese yung yogurt, si D. Mula sa kaboses nyo nadagdagan yung pagka-OC. Ginny Lakay. Kami ang Lady Bosses! The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.